Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, nakakatuwa po na kahit nagbago po yung schedule po natin ay napakadami pa rin po at willing na pumunta ng napakaaga para magpuri at sama-samang sumamba sa Panginoon. Amen po ba dyan? Ayun, so kitang-kita ko. Pero yung parang iba, parang inaantok pa. Ayan, so once again nga, magandang umaga po. Ayan. Oh, antok pa nga yata. So, una po sa lahat, if ever may mga pagpasensyahan nyo na po yung boses ko po, medyo hindi ganun ka okay po kasi kakagaling lang din po sa sakit. So, pero Lord willing, hindi po ito maging makaapekto sa ating pag-aaral sa umaga na ito. So once again, ang passage po natin makikita natin sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. So mga kapatid, magandang umpisahan po natin yung pag-aaral siguro sa Real Talk. Pero bago tayo mag-Real Talk na yan, tayo muna ay manalangin. Diba? Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po once again sa opportunity na makapag-aral ng iyong salita. Nawa po Lord ay gabayan niyo po ang bawat isa na pakinggan namin ang mga nais niyong sabihin sa amin. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral, sa pagtatalakayan na gagawin po namin. Nawa po Lord, sa lahat ng bagay na gagawin namin, kayo po ang maging sentro at wala na pong iba. Gabayan niyo po ang inyong lingkod, nawa ay maibahagi ko ito na may kalinawan, na may kaayusan. Nawa po Lord, hindi makaapekto ang aking karamdaman upang maibahagi ko rin po ang ninanais niyo sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po ulit. At samahan niyo po kami at kayo po ang maging sentro ng aming gawain na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So once again, katulad po ng nabanggit ko kanina, magandang umpisahan po natin ito sa Real Talk or sa katotohanan na dapat na tanungin din natin sa bawat isa po sa atin. Dito sa Pilipinas, kung mapapansin nyo, paulit-ulit nating naririnig o even paulit-ulit nating na-encounter na napakadaling maging Kristiyano, maging isang Christian dito sa Pilipinas. Agree po ba ang bawat isa dito? For sure, meron yung iba dito na kwento na merong mga kasama mo lang sa trabaho, bigla kang magugulat, bigla niya sasabihin, Christian pala siya. Sa lutong ng mura niya, sa lutong ng mga sinasabi niya, sa sakit ng mga salitang sinasabi niya, tapos bigla niya sasabihin, Christian ako eh. Hala, parang magugulat na lang tayo sa katotohanan na yun na masasabi nating napakadali talagang maging Kristiyano dito sa Pilipinas. Kung saan nga po, ang karamihan po sa atin ay nagsisimba, marunong magdasal kagaya ng ginagawa rin po ng karamihang Kristiyano, and even may Bible app sa kanilang cellphone. Minsan pa nga mag-a-alarm pa yan, magno-notify pa yan ng daily verse, para laging updated siya sa salita ng Panginoon. At masasabi rin po nating active sa ministry. Kumbaga, pag sinabi nating active sa ministry, laman ng simbahan. Madalas, ito po yung karaniwan na katangian ng mga isang Kristiyano. Especially dito sa mundo na ginagalawan po natin. At especially dito sa Philippine context. Pero ang malaking tanong po sa bawat isa po dito o dito sa pagkakataon na ito, bakit kahit ganito yung pamumuhay na meron sila ay parang walang pagbabago? Parang walang nangyayari sa buhay nila. Bakit parang maraming Christian, pero parang walang pagkakaiba sa mundo? Sa sistema na nangyayari sa mundong ito, pareho pa rin ng ugali, pareho ng pag-iisip, pareho ng priorities, pareho ng lifestyle, pareho mismo kahit yung mismong sinasabi lumalabas sa bibig nila. Bakit may mga ganitong klase ng Kristiyano? Bakit sa church sasabihin, ang bait-bait, ang buti-buti, parang hindi makabasag pinggan. Pero pagdating sa bahay, ang init ng ulo. Bakit ganun? Bakit may ganitong klase ng tao? Sa harap ng tao, ang banal-banal. Kulang na lang lumiwanag siya. Yung sa paningin ng ibang tao. Ganun yung kabanalan na nakikita ng iba. Pero pag mag-isa na,
Sino siya? Hindi mo na makilala. Punong-puno rin ng kasalanan o walang pagbabago sa kanyang buhay. Bakit may mga ganitong klase ng Kristiyano? Beloved, pwede po pala yun, no? Kung titingnan po natin yung katotohanan na yun, especially dito sa Philippine context, pwede pala pong mangyari yun na pwede tayong maging mukhang maka-Diyos. Mukhang Kristiyano, pero walang kapangyarihan ng Diyos sa kalagitnaan natin. Walang pagkilos ng Diyos sa kalagitnaan natin. Walang pagbabago sa buhay natin. That is what the passage is telling us dito po sa umaga na ito. Let us read once again our passage sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. The Word of God says, "But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people." So yun yung mismong sinasabi nung passage na ating tatalakayin, yung passage na ating binabasa. Kaya mga kapatid, para mas maintindihan po natin yung bigat ng context na ito, yung text na ito, nung passage na ito, tingnan po natin yung background nitong mismong inaaral natin, mismong tinatalakay natin. Ito po ay patungkol sa last days. Kung mapapansin nyo, makikita nyo, ito po ay may title po na nakalagay dyan. At even yung verse 1, sinabi, "Mark this, there will be terrible times in the last days." At isa pa, bukod doon sa katotohanan na yon, tingnan po natin yung karakter na nag-uusap dito sa passage na ito. So una, tingnan po natin si Apostle Paul, which is dito sa pagkakataon na ito, nung ito po'y isinulat ni Apostle Pablo, ito po'y masasabi nating huling sulat. Huling sulat niya na maibibigay niya bago siya mamatay. Parang kumbaga kung titingnan po natin ito, parang last words ng isang ama sa kanyang anak. Pero anak sa ministeryo. Kanino niya po ito isinulat? Ito po ay isinulat niya kay Timothy. At sino naman po si Timothy? And for sure, kilala na ng karamihan po kung sino si Timothy. Si Timothy po ay isang batang pastor sa Ephesus na pinapaalalahanan ni Apostle Pablo sa mga oras na ito. And kung tatanungin niyo ako kung ano yung lugar ng Ephesus, ito yung lugar na siguro kung ikaw ay pastor, ayaw mo na lang siguro mapunta dito. Ito yung lugar na sabihin nating napakahirap magministeryo. Punong-puno ng immorality, punong-puno ng false teachings, punong-puno ng kasamaan na masasabi natin. And kumbaga, bilang isang batang pastor, very challenging itong ministry na ginagawa niya dito sa lugar na ito, sa Ephesus. At ang babala ni Apostle Pablo dito, umiikot sa mga katagang, hindi lang ang problema ang nasa labas ng simbahan, nasa labas ng church, pati po yung nasa loob ng church. Problema o may danger din kung tutuusin. At hindi dapat nakafocus lang sa labas, tingnan din natin yung loob ng simbahan na ginagalawan po natin. Beloved, ang ibig sabihin po ni Apostle Paul dito ay maraming mga tao ang masasabi nating mukhang religious, mukhang maka-Diyos, mukhang banal, pero walang tunay na pagbabago kay Kristo. Maraming ganito, hindi lang sa labas, kundi sa loob din ng ating simbahan. So mga kapatid, dito sa passage na ito, makikita natin ang tatlong aspeto ng empty Christianity. At dito po, ito po yung tatalakayin natin ngayong umaga na ito. So first, yung una sa tatalakayin po natin is the reality. Ano po ba ang itsura ng empty Christianity? Then second is the deception.
Bakit hindi po napapansin agad itong empty Christianity na ito? Then, lastly is the response. Bilang isang mananampalataya, ano ang dapat nating gawin? Bilang isang taong nananampalataya at naniniwala at sumusunod sa Panginoon, ano yung mainam na dapat nating gawin sa bagay na ito? So, bago natin tuluyang talakayin at i-discuss lahat ng mga bagay na ito, paalala lang din po sa bawat isa sa inyo. Dito po sa ating gagawin, sa ating pag-aaral, sa ating pagtatalakayan, tandaan po natin, huwag po tayong tumingin sa iba. Huwag natin munang isipin yung ibang tao, alisin muna natin yung focus natin sa iba at mag-focus tayo sa sarili natin. Ikaw po o tayo po ang kinakausap ng Diyos ngayon. Yun po ang sabihin natin. Para kung ano man po yung nais na ipagawa sa atin ng Panginoon, salong-salo talaga natin at wala tayong ibang iniisip. So okay po ba yun? I hope na ganun po yung maging natin, pagtugon natin dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga na ito. So let's begin. Umpisahan po natin ito sa realidad. The reality of empty religion. So pansinin po natin ito dun sa verse 1 to 4. Ano po yung sinabi? Once again, maikli lang naman to, basahin na rin natin po. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. So, dito po, base po dun sa lahat ng mga binasa nating listahan, napakadami po nitong listahan na ito. Ano po yung sinasabi nila patungkol sa empty religion? Ano daw po ang itsura ng isang empty religion? So, kung sumatotal at titingnan talaga natin at uunawain natin, pag sinabi po nating empty religion, ito po ay mukhang okay. Mukhang okay, pero bulok sa loob. That is the empty religion na sinasabi po natin. So mga kapatid, pansinin po natin yung mismong passage na ating inaaral. Especially do sa first part na binanggit dito ni Apostle Pablo. Sabi po ni Apostle Paul, there will be terrible times. There will be terrible times. Parang kung titignan po natin ngayon, parang yung lahat ng mga listahan dito nakikita na natin ngayon. Parang very evident na rin po. At kitang-kita na, even sa loob ng church, itong mga nasa listahan na ito. Once again, parang katulad na rin po ng sitwasyon natin ngayon. Kung titignan natin at babasahin natin isa-isa, makikita natin na malapit na talaga. At makikita natin na halos lahat ay gumagawa na ito. And by the way, terrible hindi dahil sa external crisis na ating pinagdadaanan, hindi sa mga factors na nangyayari sa mundong ito, kundi dahil sa puso ng mga tao. Ang pinakaugat po nito, pag-ibig pa rin naman, pero mali na yung pag-ibig na kanilang binibig. Mali na yung pag-ibig na ating ginagawa, sinasabuhay, sinasapuso. Ilan po dito? Ilan po yung sa mga sinabi na sa listahan na ito? Lovers of self, lovers of money, lovers of pleasure, and not lovers of God. Pansinin po natin, itong mga listahan na ito na naandito na nakalatag sa atin, sa ating harapan, hindi po ito listahan ng isang kriminal. Malalang mga sabihin nating pagkakamali, kasalanan. Ano po yung mga listahan na nandito? Ito po yung listahan ng mga common attitudes na normal sa ating society, sa mundo na ginagalawan natin. At minsan, nakakalungkot man sabihin, normal na rin sa church. At dito po makikita natin na hindi nawawala yung love. Hindi pa rin nawawala yung love na ating pinag-aaralan, na ating pinofocus. Kaya lang,
sa puso ng ibang tao, napapalitan ito ng maling bagay, ng maling focus. Imbis sa pag-ibig natin sa Panginoon, na ibibigay natin ito, na itutuon natin ito sa pag-ibig natin sa ibang bagay. Sa pag-ibig natin sa mundong ito. So mga kapatid, ito po ang malaking problema na ating kinakaharap. Kung mahal mo ang sarili mo higit sa Diyos, lalabas ito bilang pride, selfishness, pagiging makasarili natin, and lack of forgiveness. Yun po yung makikita ng bawat isa po sa atin. At kung mahal din po natin ng comfort, higit sa obedience na sinasabi ng Biblia, alam niyo po, mas pipiliin po natin lahat ng mga bagay na madali kaysa sa tama. Lahat ng mga pabor sa atin kaysa sa kung ano yung nais talagang ipagawa sa atin ng Panginoon. Even if compromise na ito sa part natin. Even if malayo na ito sa disenyo ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Let me give an example to this. May isang tao na makikita natin na very active sa church. Laman lagi ng simbahan. Laging present. For example, kasama natin. Kasama natin dito sa worship service, kasama rin sa fellowships, kasama rin sa prayer meeting, sa prayer night, sa lahat ng mga gawain ng church na andun siya. May ministry rin siyang ginagawa. May masasabi rin natin kilala rin siya ng nakakarami sa simbahan na yon. Kumbaga, kung maihahalin tulad natin o masasabi natin, itong tao na ito ay inspirasyon ng maraming Kristiyano dun sa simbahan na yon. Pero, ito palang tao na ito ay masasabi nating double agent. May double personality. Sa bahay, iba pala ang pinapakita niya. Sumisigaw sa kasama niya sa kanilang tahanan. Na tipong magbibigay lang ng plato, kailangan magsisigawan pa. Maglalatag lang ng hapag-sapag kakainan, kailangan magbabatuhan pa ng plato. O kaya naman, walang time sa anak or even sa kanilang asawa. Itong tao na ito ay lagi pang galit pag nasa labas ng simbahan. Kumbaga po, kung ihahalin tulad natin itong tao na ito, para po siyang isang bahay na bagong pintura. Ano po yung mga katangian ng isang bahay na bagong pintura, bagong gawa sa labas? Pag bagong gawa sa labas, minsan, makikita natin, ang ganda-ganda. Parang gusto ko rin to. Gusto ko rin tumira dyan sa bahay na yan. Ang linis-linis tingnan sa labas. Ang ayos-ayos, may mga halaman pa na tinanim sa gilid. Nakakatuwa tingnan. Pero pagpasok mo sa loob, hindi yun yung na inaasahan mo. Amoy bulok. Sira-sira yung kisame, halos mabagsak na. At may anay sa loob. Ibang-iba pagpasok mo dun sa tahanan na ito. Beloved, kung titingnan po natin at uunawain natin yung dalawang example na yun, ganun din po sa ating buhay. Buhay pananampalataya. Maaaring masasabi natin, maayos po tayo sa paningin ng mga tao, disente tayo, kagalang-galang tayo, banal tayo, pero deep inside, wasak na wasak pa rin po tayo. Durog na durog pa rin po tayo. At ang baho din po nating tingnan. Yung kabanalan na nakikita ng iba, pero pag tiningnan nila yung mismong ugali natin, parang hindi na natin makita yung liwanag na yun. Ito po ang masakit na katotohanan sa bagay na yan, mga kapatid. Na pwede po palang maging magandang imahe natin na ipapakita natin sa labas, sa ibang mga tao, pero sira naman pala ang ating buhay sa loob. Pwede palang mangyari itong bagay na ito. O yung mismong puso po natin, hindi tama. Sira na. At hindi nakaalign o nakasentro sa ating Panginoon. Mga kapatid, that is what we call religious
outside, pero spiritually empty inside. Yan ang katotohanan sa bagay na ito, sa empty Christianity. Kaya mga kapatid, ito po ang tandaan natin sa bagay na yan. Hindi lahat ng mukhang malinis ay tunay na malinis. Hindi lahat ng banal ay tunay na banal. Minsan tinatakpan lang natin yung kabulukan nito ng buhay natin. So mga kapatid, ang tanong sa bawat isa po sa atin ngayon, kung tatanungin natin ang bawat isa po sa atin ngayon, ano yung tunay nating mahal? Ano yung tunay na nilalaman ng puso po natin? Ang ating Diyos ba? O ang sarili pa rin natin? O ang sistema ng mundong ito? At kung titingnan po natin yung mismong buhay na ginagalawan po natin ngayon, yung pang-araw-araw na nangyayari sa atin, sa bahay, sa school, sa trabaho, o sa ating private life, tatanungin ko po kayo, pareho pa rin ba yan sa pagkatao natin na pinapakita natin sa loob ng church? Pareho ba yan sa pinapakita natin sa labas ng ating tahanan? And that is the reality of empty religion. Actually, kung dito po sa pag-aaral na ito, sa totoo lang po, kung hanggang dito lang po sana yung tatalakayin natin, yung aaralin natin, napakadali lang po sana eh. Sa totoo lang. Kasi napaka-obvious ng problema na kapag nakita natin yung problema sa atin, sa sarili natin, pwede nating ayusin. Madali lang natin ayusin. Pero ano po ang realidad ng mundong ito? Ang reality po sa ating buhay, ang problema ay hindi halata ang empty Christianity sa buhay ng isang tao. Hindi siya yung basta-basta na pag nakita mo kagad, lilinisin mo kagad, aayusin mo kagad. Pero hindi ganito yung sinasabi ng mundong ito. Itong realidad ng mundong ito, hindi mo basta-basta mahahalata ang taong dumadaan dito sa bagay na ito. Itong empty religion na ito, empty Christianity na ito, hindi po ito agad napapansin. O kung mapansin man po natin, ayan, salamat sa Panginoon kung napansin po natin, pero ang tanong, madali bang aminin iyon sa buhay natin? Diyan papasok ang in denial. Diyan papasok ang delusion sa part ng bawat isa po sa atin. At dito papasok ang mas malalim na issue sa bagay na yon. Kasi lahat ng mga bagay na yon, yun po ay deception. Once again, that is deception, which leads to our second point sa umaga na ito. The deception of empty Christianity or empty religion. Dito sa verse 5, ano po yung sinabi ng ating passage? Our passage says, it is having a form of godliness but denying its power. So bakit hindi po ito agad napapansin ng karamihan? Mismong tayo, hindi po natin kaagad napapansin. Dahil ito po'y mukhang spiritual, pero walang power. Ginagawa natin ito dahil ito'y nakasanayan natin, pero walang power. Walang pagkilos ang Panginoon. Walang Holy Spirit sa kalagitnaan nito. Once again, ang sabi po ni Apostle Pablo sa ating passage, having a form of godliness but denying its power. Yung form na tinutukoy po dito is the outward appearance. Then yung godliness naman po na tinutukoy dito sa passage natin, that godliness is not the same godliness ng iniisip po natin dahil ito po ay mukhang spiritual lamang. False godliness, kung ika nga po nila. Ibig sabihin, ito po'y may itsura ng pananampalataya, pero walang tunay na transformation. Yun po, yung realidad dito sa empty religion, empty Christianity na sinasabi po natin.
So kung titignan po natin, this clearly means na ito pong form na ito na tinutukoy ni Apostle Pablo o nung passage na meron po tayo, ay may anyo, may itsura, may sistema, may routine. Yun po yung sinasabi natin ng isang mananampalataya. Pero sadly to say, katulad din po ng ating dinidiscuss kanina, walang kapangyarihan ng Diyos o walang dakilang pagkilos ng Diyos sa kalagitnaan nito. So mga kapatid, yes, I agree. I agree sa sinasabi rin ng karamihan that religion can possible fix our schedule or even our system and our routine. Makakatulong naman talaga po ang religion. But always remember this at wag na wag po nating kakalimutan ito, that only Spirit or the Holy Spirit can change our soul. Na kahit anong simba po natin, kung walang pagkilos ng Panginoon, wala din. So meaning, pwede natin gawin sa buhay po natin, pwede tayong magsimba weekly. Wala namang pipigil sa atin doon. Kaya rin po natin mag-serve, magamit sa iba't ibang klase ng gawain dito sa church, magluto, maglinis, at kung ano-ano pang mga bagay. Or magbasa ng Bible daily. Gawin po nating hobby ito. Pero still, babalik po rin po tayo sa katotohanan kung walang conviction, kung walang repentance, at walang pagsuko sa part po natin, then wala yun. It is all nothing. Wala pa rin tunay na pagbabago na mangyayari sa buhay po natin. Sa bagay na yun. Kahit anong simba natin, kahit anong basa natin sa Biblia, mababasa lang natin yan pero mag-i-stuck lang yan hanggang sa isip natin. Hindi yan tutuloy sa puso natin. Kung walang conviction, even repentance at pagsuko sa part po natin. And actually, sa panahon po natin ngayon, mapapansin natin itong bagay na ito. Maraming ganito sa panahon po natin ngayon. Christian, ito po narinig ko lang po ito, nakakatawa nga naman na pansinin itong bagay na ito. Christian sa birth certificate. Ayan po, pagkasilang na pagkasilang, nakalagay na kaagad doon, Christian. Napakaganda po, no? Pero sa pamumuhay niya, wala yung pangalan na yun. Wala yung title na yun. May attendance sa church, pero wala yung pagsunod. May knowledge, pero walang pagsuko. Hindi inilagay sa wisdom, hindi ginawang wisdom yung knowledge na nakuha niya. Most probably, binabasa niya yung Bible, alam niya yung sinasabi ng Bible, pero hindi niya na-apply sa sarili niya. May ministry, pero walang intimacy sa Panginoon. Sadly to say, kung titingnan natin ang simbahan, karamihan sa mga simbahan ngayon, karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano ako, ganun ang sistema ng buhay natin. And let me remind you mga kapatid sa katotohanan na yan, once and for all, ulitin ko lang po, hindi ka maliligtas ng pagiging religious mo. Kailangan po natin ng tunay na relasyon kay Kristo. At yun yung dapat po nating pagtuunan ng pansin. Hindi makakatulong lang yung mga bagay na yun. Ang tanging makakatulong sa atin, si Kristo lamang. By the way, that is why this is also dangerous. Very dangerous one, sa totoo lang. Dahil itong mga tao na ito, once again, katulad ng ating nabanggit kanina, hindi po nila alam sa sarili nila na sila pala ay namumuhay sa empty Christianity. Empty religion. O kung alam man nila, hindi nila tanggap itong bagay na ito. Kasi parte na ito ng nakasanayan nila. At akala nila, sinasabi nila sa sarili nila at paulit-ulit nilang niloloko yung sarili nila at sinasabi nila na nasa church naman ako eh. Nagsimba naman ako last Sunday. Minsan pa nga last month pa. 'Di ba?
Nagsimba naman ako online. May ginagawa sila para sa Diyos. Kilala sila bilang Christian, bilang isang mananampalataya daw. Pero ang totoo at ang realidad nito, walang kapangyarihan pala ng Holy Spirit sa kalagitnaan nito. Walang pagkilos ng banal na Diyos sa buhay nila. At nakakalungkot po yung katotohanan. Example para mas lalo nating ma-appreciate, maunawaan yung bagay na ito. Tingnan po natin ito bilang isang cellphone. Ayan, lahat po naman siguro tayo ay may mga cellphone o mga gadgets na hawak-hawak, so familiar tayo. Yung cellphone na ito ay masasabi nating mukhang bago. Napakaganda. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng pagkakadesign, ang napakalinis. Kumbaga, high-end kung sasabihin natin base doon sa description na nakalagay dito. Pero nakakalungkot, wala palang battery. Wala palang battery, kumbaga ano lang siya, casing lang pala yung naan dito. Walang battery sa loob ng cellphone na yun. Ano pong mapapala natin dito sa cellphone na yun? Wala. Kahit anong ganda nito, kahit anong high-end nito, wala tayong mapapala dito. Hindi mo ito magagamit. Walang function ito. Walang buhay. And beloved, ganun din po ang empty Christianity sa buhay po natin. May itsura, may forma, ang ganda ng tingnan, ang ganda ng dating, pero walang power. Ganun din po sa ating pananampalataya. So mga kapatid, ang Christianity na walang power o walang pagkilos ng Panginoon sa kalagitnaan nito ay hindi po tunay. Yun po ang katotohanan. Ang Christianity na walang power, hindi po yan tunay. Ito po ay performance lang. Masakit pakinggan? Masakit po ba? Masakit po ba marinig itong katotohanan na ito? Na performance lang pala? So if we will reflect on this at itatanong po natin sa sarili natin ngayon, ako ba ay transformed? Ako ba ay tunay na nananampalataya talaga sa Panginoon? O nasanay lang ako sa relihiyon ko? Ako ba ay transformed o trained lang sa religion na ito? Ano po kaya isasagot natin sa bagay na yun? Ang masasagot ba natin, nakaayon pa rin ba at nakasentro pa rin ba sa Panginoon? I hope na ito yung maisagot natin. So moving on, ngayon naman po ay dadako tayo sa pinakadelikado o pinaka-critical na moment patungkol sa pamumuhay in an empty Christianity. Kung saan nga po, once again, alam natin ang reality patungkol dito. Nalaman na natin yung realidad patungkol dito sa empty Christian na ito. Nakita na rin po natin yung deception sa bagay na ito. Pero ang malaking tanong sa bawat isa po sa atin, ano po yung gagawin natin? Ngayong nakita natin, ngayong naunawaan natin yung mga bagay na ito, ang tanong, anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Kasi hindi po sapat na alam lang po natin. Kailangan po natin ng action sa part po natin. Kailangan po natin mag-step up. Which leads to our last point to this morning. The response to empty religion. Tingnan po natin yung second part po na ito ng passage po natin sa 5b. Basahin ko po yung mismong verse 5. Having a form of godliness but denying its power, having nothing to do with such people. So ano po yung dapat nating gawin base na rin po sa ating passage? Ang mainam po nating gawin ay piliin po natin kung saan din po tayo maiimpluwensyahan. Piliin po natin kung saan tayo sasama. Again, ang sabi po sa ating passage, having nothing to do with such people.
And if we will analyze that, that phrase is a clear command sa bawat isa po sa atin. Yan po ay utos na dapat po natin gawin at hindi po optional sa part natin. Ang matindi pa dito kung tutuusin, hindi po sinabi ni Apostle Pablo na i-correct natin agad. Hindi rin po sinabi na sumama pa rin tayo kasi baka madala natin sa Christianity na ating pinaniniwalaan. Because ang sabi po sa ating passage, lumayo ka. Simple lang. Lumayo ka. Minsan kasi yun po yung hirit natin. Sasama tayo sa kanila kasi dadaling ko sila sa Christianity. I-share ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos. Pero in the end, ganun ba nangyayari? Possible. Sabihin natin mga 2%, 10%. Pero napakalit ng percentage na nangyayari yung bagay na yun. Beloved, once again, dito sa katotohanan na ito, ang environment po natin ay may malaking epekto sa spiritual life at paglago po natin bilang isang mananampalataya. O nga naman, kung titingnan po natin, kung ang environment po natin ay hindi maganda, yes, possible hindi po tayo agad-agad babagsak, hindi tayo agad makakagawa ng pagkakamali or bigla-biglaan, pero sigurado po ako at mismong Biblia na nagsasabi na may malaking epekto po ito sa paglakad po natin sa ating pananampalataya. Yes, siguro hindi mo agad mararamdaman yan, pero meron niyang epekto. Meron yan at unti-unti yan lalabas sa ating pamumuhay. Minsan tinatago lang natin sa salitang konti. Pag konti, pwede nating gawin. Hindi po yun yung tama. Konting compromise lang. Minsan lang naman Once a day lang. Once a day lang. Diba? May once pa rin naman. Diba? Konting compromise lang. Konting excuse lang naman. Bihira lang naman akong magliban sa gawain na ito. Konting tolerance lang naman to. Kumbaga, tinago ng tinago sa konti hanggang sa hindi na po natin namamalayan. Yung konti na yun na yung nakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Yun na pa yung nakasira sa relasyon natin sa ating Panginoon. But let me clear this one sa bagay na ito, sa katotohanan na ito. Hindi po ito patungkol sa pag-ayaw natin sa isang tao na ikukulong natin yung sarili natin. Kasi ayaw kong maapektuhan yung pamumuhay ko bilang isang mananampalataya. Hindi po ito patungkol sa bagay na yon. Ito po yung patungkol sa pagprotekta natin sa spiritual life natin. Dahil yung compromise na sinasabi po natin dito, alam nyo po, ito po ay nakakahawa. Nakakahawa po ito. At ito po yung unti-unting sisira sa relasyon natin sa Panginoon. So let me give a very practical example to this truth. Merong isang Christian, very active. Nung una masasabi po natin, committed siya sa Panginoon. Napaka-init niya sa kanyang pananampalataya. Pero nung sumama siya sa kanyang mga barkada, thinking na share ko sila ng gospel. Thinking na sinasabi niya na dadaling ko siya sa Panginoon. Yung mga barkada na ito ay puro inom. Puro compromise. Puro gawain na mali. At ito po, very common. Puro paninira ng iba. Mas mababaw na po yun. Puro chismis. Puro sabihin nating green talks. Puro kamalian. Sa una, nakikisama lang siya. Kinig-kinig lang, nood-nood lang sa sulok. Hanggang sa, di niya namalayan, siya na pala yung nangunguna. Siya na yung taya. Siya na yung taga-bigay taga-spill ng mga chismis na meron siya. Siya na yung kumbaga nangunguna sa lahat ng mga hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. Then sa huli, sinabi niya, hindi ko napansin, dahan-dahan na pala akong lumayo sa Panginoon. Buti nga,
itong natin, example natin, napansin niya pa yung bagay na yun. Napansin niya pa na malayo siya sa Panginoon. Pero ang realidad sa mundo natin, minsan hindi natin napapansin na ito. Minsan, dala-dala na natin ito hanggang dulo. At yun yung nakakalungkot po. Beloved, again, dito sa katotohanan na ito, hindi ibig sabihin po na ito na iiwas na tayo sa lahat ng tao. Ikukulong na natin yung sarili natin para lang maprotektahan yung pananampalataya natin. Hindi po ito yung sinasabi ng Biblia. Ang pinaka-pinpoint po dito ay wag kang ma-impluwensyahan ng mundong ito at ikaw ang makapag-influence sa iba. Yun po yung pinaka-pinupunto dito sa passage na ito. Pero kung ikaw po ay nahihila sa pababa, then there's something's wrong. Hindi mo dapat yan ituloy. Therefore, kailangan mo na mag-set ng boundaries. Doon ka pala magsiset ng boundaries or dito natin i-apply kung ano yung mismong sinasabi talaga ng Panginoon. Pag sinasabi nila na gawin mo ito, pero malinaw na sinasabi ng Diyos na hindi yan tama, then doon ka magsabi na hindi ko gagawin yan. Hindi ako magko-compromise. Hindi ako sasama. Isang beses nangyari po sa akin to na Christmas party po ito sa trabaho ko po dati, yung dating trabaho po. Bago ko pumasok sa seminary, niyaya ako sa isang inuman. Then dumating sa point na sinabi ko sa boss ko na yun, boss ko po kasi yung naggaya sa akin. Sinabi ko po, boss, kung hindi ba ako sumama, matatanggal ako. Then tanggalin niyo na ako. Ganon ko po siya sinabi. Parang takot-takot pa ako nung mga oras na yun, yung mga pagkakataon na yun, pero gusto kong ipakita talaga na Kristiyano ko. At doon, pagkatapos ng mismong pangyayari na yun, alam niyo po kung saan ako napunta? Napunta ako sa seminary. Napunta ako sa seminary, doon pala ako talaga nililid ng Panginoon. Nakakagulat man tingnan na kaya ko palang gawin yung bagay na yun. Kaya ko palang umiwas at lumayo. Kahit mismong nakakatakot na yung sitwasyon. Pero wag niyong gagawin niyo na ng bigla. Tingnan niyo kung sa magandang paraan kung paano kayo makakaiwas sa bagay na iyon. So, dito po, titingnan natin, makikita natin sa katotohanan na yun, na kung sino ang lagi po nating kasama, once again, yun po yung magiging direksyon ng buhay po natin. So kung ang kasama natin ay palagi nagiinom, yun din yung magiging direksyon ng buhay mo. Kung ang kasama natin ay palaging sabihin natin ang tinataas ang pangalan ng Panginoon, yun din po yung magiging direksyon ng buhay mo. Yun po yung makakasanayan at magiging maa-apply natin sa buhay po natin. So kung gusto po natin maging tunay na spiritual, magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon, then we must pursue real relationship with Christ. Hindi po pang knowledge lang, kundi dapat po may intimacy. May focus. And then second is to be filled with the Holy Spirit daily. Hindi lang kada Sunday, hindi lang kada pupunta sa church, kundi araw-araw po dapat na tayo ay gawin po natin itong bagay na ito. Walk by the Spirit. Hindi po siya kung kailan lang natin gusto. Dapat araw-araw sa buhay po natin. And lastly, practice obedience, not just attendance. Practice nating sumunod, hindi pumunta lang. Hindi present lang sa church, kundi may obedient din sa part po natin. So let me ask this question to all of us. Sino po ang totoong humuhubog sa buhay mo ngayon? Ang Panginoon ba? O ang mundong ito? In conclusion, mga kapatid, hindi ito simpleng mensahe lang para sa atin. Dahil ito po yung mismong salamin ng ating buhay. Kamusta na tayo bilang isang mananampalataya? So beloved, tanungin mo ulit yung iyong sarili for the last time. Tanungin natin yung sarili natin.
Ikaw ba ay spiritual na may relasyon sa Panginoon? O religious lang? Ikaw ba ay may relasyon ng malalim at totoo sa Panginoon? O nakasanayan mo lang na pumunta sa church? Na gawin itong bagay na ito? And let me remind each of us here, hindi ka maliligtas ng attendance lang. Hindi ka maliligtas ng ministry mo lang. Hindi ka maliligtas ng good image, mabuting paggawa mo lang. Hindi ka maliligtas ng lahat ng knowledge mo lang. Ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay ang tunay na pagbabago o ang isang relasyon na malalim sa ating Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon. At yun yung kailangan ng bawat isa po sa atin. So once again, mga kapatid, hindi ka tinawag ng Diyos para magmukhang Kristiyano lang. Oo, totoo po yung narinig nyo po. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging mukhang Kristiyano lang. Tinawag ka niya para maging transformed, to have relationship sa Kanya. Yun yung pagkakatawag niya sa atin. So bilang pagtatapos, let me show 3 kinds of Christian dito sa mundong ito. At ito po, tingnan po natin ito based sa sagot po natin sa huling tanong kanina. Are you a religious but empty Christian? Tayo po ba yung tao na ito? Then, kapatid, kailangan mong magsisi. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan mong magsisi, kailangan mong sumuko kay Kristo. At hindi po religion ang kailangan mo sa mga pagkakataon na ito, kundi totoong relasyon sa ating Panginoon. Second, are you a compromising believer? Na paunti-unti, kaunti-kaunti, nagagawa ko pa rin. Then kailangan mong bumalik sa Panginoon. Hindi pa huli na bumalik sa Panginoon. Kailangan mong mag-realign. Ano yung focus mo? Ano yung dapat na maging laman ng puso mo? Realign. At higit po sa lahat, kailangan mo maglakad ayon sa Holy Spirit. Ayon sa Panginoon. Gawin po natin itong tema natin ngayong taon na ito. Then lastly, are you a growing believer? Lumalagong mananampalataya. Then mga kapatid, magpatuloy ka. Huwag ka panghinaan. Maging consistent ka. At palagi kang lumapit sa Panginoon at wag kang magiging kampante. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon malakas ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya natin. Ang tanging makakatulong sa atin ay ang Panginoon lang. So once again, babalik tayo sa main title po natin. Pinakang main title po natin is Dead or Alive. Saan po kaya tayo? Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po once again sa reminder na ito. Nawa po Lord, hindi po kami maging masanay sa empty Christianity. Na magkaroon ng magkaroon kami sana po ng relasyon sa inyo ng mas malalim. At hindi lang po ito sa salita, kundi mismo sa gawa at sa buong buhay po namin. Nawa po Lord, ma-apply namin itong lahat ng mga bagay na ito sa aming buhay. Kung meron po sa amin nagdadaan sa ganitong klase ng sitwasyon, kayo na po ang tumulong po sana sa tao na ito. Samahan niyo po sila. Samahan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon na kung kami po ay nakakadaan sa stage na nahihirapan kaming sumunod. Nawa po Lord ay mas lalo kami mag-focus sa dakilang ginawa niyo rin sa krus ng Kalbaryo. Kaysa sa mga bagay na nangyayari lang sa mundong ito. Lord, alam ko na hindi ganun kadalian itong bagay nito. Pero Lord, alam ko rin po, no, kung kasama namin kayo, kung meron kaming tamang relasyon sa inyo, ay magagawa po namin ito.
para rin sa inyo po. So samahan nyo kami palagi. And maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen.